Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Undefeated American Floyd Mayweather Jr. Biglang nagbago ang isip sa ipinapanukalang rematch kontra Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Global Port Batang Pier inokupa ang solo leadership sa elimination phase ng season PBA Governors Cup. Beer food star hotshots big man Ian Sanggalang nagsimula ng sumalang sa shooting drills. Team Pilipinas muling yumukod sa Chinese Taipei sa classification round ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships. Chicago Bulls shooting guard Jimmy Butler nahirang bilang 2015 NBA Most Improved Player. Pagbabalik sa NBA playoffs ni injured Washington Wizards starting point guard John Wall nalalagay sa balag ng alanganin. At Russian diva Maria Sharapova pasok na sa semifinal ng Madrid Tennis Open sa Spain. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapang kaigdig ng palakasan. Sa boxing, tila biglang nagbago ang isip ni Floyd Mayweather Jr. patungkol sa pinaplanong rematch kontra Manny Pacquiao. 2 araw matapos na ihayag niya na bukas siya sa posibilidad na magkaharap muli si Manny Pacquiao sa susunod na taon. Inanunsyo ni Mayweather na hindi na niya ipagpapaliban ang planong retirement ngayong taon. Sa katunayan, tinawag pa ni Mayweather si Pacquiao na sore loser dahil sa hindi pag-amin na natalo siya sa laban. Hindi rin kinagat ni Pretty Boy Floyd ang alibay ni Pacman na may iniinda siyang right shoulder injury bago dahil mabilis at malakas na naisusuntok naman umano ng Pinoy rival ang magkabilang kamao. Sa ngayon ay may unblemished record si Mayweather na 48 victories with 26 by knockouts at ang posibleng makaharap niya sa kanyang farewell fight sa huling bahagi ng taon ay si British boxer Amir Khan. Sa boxing pa rin, malaki ang posibilidad na muling mapalaban para sa world title si former WBA featherweight titleist Nonito Donaire Jr. Ayon sa source na nakausap ng PTV Sports, ikinakasana ang kampo ni Donaire ang isang title shot para sa WBC Super Bantamweight crown na kasalukuyang hawak ni Mexican-American Leo Santa Cruz. Malaki umano ang tsansa na bitawan ni Santa Cruz ang nasabing titulo upang umakyat siya sa featherweight division. Pero ituloy man o hindi ni Santa Cruz ang kanyang plano, tuloy ang susunod na outing ni Donaire sa Macau, China sa Hulyo 18. Si WBC top contender Hugo Ruiz ng Mexico ang inaasintang kalaban ng Team Donaire sa Macau fight card. Huling sumampa sa ring si Donaire sa Araneta Coliseum noong Marso 28, kung saan rounds lamang ang itinagal sa kanya ni Brazilian rival William Prado. Ang tinaguriang The Filipino Flash ay may professional record na 34 wins, 22 by knockouts at 3 talo. Lipat po tayo sa basketball. Inokupa ng Global Port Batang Pier ang solo leadership sa elimination phase ng season-ending PBA Governors Cup. Ito'y matapos na ilampaso nila ang Blackwater Elite 100-76 kanina. Ang backcourt duo ni Terence Romeo at rookie Stanley Pringle ang bumida para sa Global Port sa kanilang combined output na 38 points. At naasahan si Gilas naturalized center Marcus Douthit naman ang bumalikat ng husto sa panig ng Blackwater sa kanyang losing effort na 24 points. Mula sa halftime lead na 49-32 ay nagawang palubuhin ng Global Port ang kanilang bentahe sa 30 puntos sa pagtatapos ng third quarter. At mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Blackwater. Sa ngayon ay hawak ng Global Port ang record na 2 wins and 0 loss at ang susunod na makakatapat nila ay ang defending champion Beer Food Star Hotshots sa Martes. Samantala, tiwala naman ng Spearmen na hindi na sila dadanas ng early exit sa season-ending PBA Governors Cup.
Ito ay kahit pa lumasap sila ng upset loss sa kamay ng Kia Carnival sa opener noong isang gabi. May report si Ms. Arian Malyare. Malamyang depensa ang itinuturong dahilan ng San Miguel Beermen sa kanilang nalasap na upset loss kontra Kia Carnival sa opener ng PBA Governor's Cup noong isang gabi. Ayon kay star forward Arwin Santos, tila wala sa hustong kondisyon ng kanilang import na si Arizona Reed, kaya't nahirapan umano silang pigilan ng atake ng Kia. Siguro hindi namin nairan ng maayos yung mga namin, yung mga game plan. Nakita rin naman kasi pinangkunan ng mga coaches namin. Dapat ganda-ganda ng mga ensayo namin tapos hindi namin nairan ng yun ang nagiging problema. Baliban sa may sakit yung import namin. Para sa akin, hindi thanks talaga namin. Hindi nagawa ng maayos. Sa kabila nito, tiwala si Santos na hindi na mauulit ang kanilang nakakadismay round exit sa nakalipas na Commissioner's Cup. Yung kinagandahan lang, umpisa na naman ng laro namin, unang talo. Siyempre kung lahat kami ma-affectuan doon, down, hindi naman ganun ang pinakita ng coach namin. Lahat naman ng bawat isa, siyempre gustong bumawi, yun ang importante. Sana makabawi kami. Talo na itong hirap na yung dalawang sunod, at yung sunod ka matatalo, hindi ka maghahabol. Yung nangyari sa amin ng last conference. Kaya hindi kami nakapasok tuloy ng semis. Ang ikalawang asignatura ng Beermen sa season-ending tournament ay kontra Meralco Bolts at ang kanilang enkwentro ay mangyayari sa Araneta Coliseum bukas ng alas 5 ng hapon. Para sa PTV Sports, Arden Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, nagsimula ng sumalang sa shooting drill si Peerfood star hotshot center Ian Sanggalang. Ito'y matapos na ma-sideline siya ng 7 buwan dahil sa dinanas na ACL tear sa kanang tuhod. Pero wala pang katiyakan kung kailan magbabalik aksyon sa PBA hardcourt ang 6'7" Pampanggenyo slotman. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Malyare. Unti-unti nang nagbabalik ang dating forma ni Purefood star hotshots big man Ian Sanggalang. Ito ang masayang ibinalita ni Assistant Coach Johnny Abarientos, isang araw bago nila simula ng title defense sa season-ending PBA Governor's Cup. Ayon kay Abarientos, nagsimula ng sumalang sa shooting drill si Sanggalang, ilang buwan matapos na sumailalim siya sa knee surgery. Kasi ang laking impact kasi sa amin ni Ian Sanggalang, medyo malaki yung kawalan namin nung nawala siya. But hopefully in the midst of makahabol siya kasi he's running right now, building up his energy and conditioning. Hopefully, sana umabot siya. Individually, nakakapag-shooting na siya. May mga ginagawa na siyang exercises sa drills on the court. Malimit rin umanong kausapin ng coaching staff sa Sanggalang para mabigyan siya ng payo at karagdagang motibasyon. Every day, after ng snap niya, he goes straight to our practice, no? Para hindi rin siya mawala din sa mga bagong sistema na tinuturo ni coach na ginagawa namin. It's getting better. Maayos na yung niya, nakakapag-shooting na rin siya. So, it takes time. Kailangan lang talaga mapalakas yung 100%. Kasi, siyempre, ACL medyo the more na pinipilit mo yan, mas tumatagal lang yung proseso para makabalik ka. Ang 6'7" na si Sanggalang ay huling naglaro sa matchup kontra Alaska Aces sa opener ng All-Filipino Conference noong Oktubre, kung saan nagtamo siya ng ACL tear sa kanang tuhod. Para sa PTV Sports, Arden Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, apat na magkakadikit na kabiguan ang Team Pilipinas sa itinatanghala Asian Women's Under-23 Volleyball Championships sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ito ay matapos na yumukod sila muli sa Chinese Taipei 25-17, 25-19 at 25-20 sa classification phase kanina. Halos walang hirap na inangkin ng Chinese Taipei ang unang dalawang sets bago sila binigyan ng magandang laban ng national team sa sumunod na set. Napag-iwanan sa score na 2-8. Nagsanib puwersa sa pag-atake sina Eliza Valdez, Jaja Santiago at Myla Pablo upang maitabi
laban 14 all. Pero mula dito ay tunay na nangibabaw na ang lakas at tikas ng Taiwanese counterparts hanggang sa tuluyang maisubin nila ang straight sets victory. Bukas ay magkakaroon ng pagkakataon ng Team Pilipinas na tumapos ng top 6 kapag nanalo sila sa kanilang huling asignatura sa 9-day meet. Sa iba pang balita, tiwala ang pamunuan ng Road Bike Philippine Cycling Club na makakaya nilang tumapos ng at least top 3 sa itinatanghal na Tour of Aigen sa Indonesia. Ito'y dahil na rin sa kanilang impresibong showing sa unang 3 stage Day Bike Fest. Narito ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Patuloy na pinaglalaban ng Road Bike Philippines Continental Team ang bandila ng bansa sa itinatanghal na Tour of Aigen sa Indonesia. Matapos ang 3 stages ay nasa pang-6 na pwesto sa team standings ang Road Bike Philippines habang pasok naman sa top 10 si Valera Vina. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni team founder Engineer Bong Sual ang magandang performance ng kanyang mga prize pedal pushers sa 4-stage Bike Fest. Si Valera captain number number 8. Sa top 10, tapos si top 20 si Kayubit at saka si Kayub Marcelo, and then si Mac nasa top hindi rin naman top 30 si Mac, tapos si Perez na top 40. Yun ang ayon niya kahapon. Maganda-ganda, may pag-asa pang bumaba. Kabisado nila at paborito nilang stage 2 itong sinasabi ni Mac. Kaya palagay ko maganda pa yung laban nila mamaya nito. Tiwala rin si Sual na mag-i-improve pa ang placing ng mga Road Bike Philippines sa Indonesian cycling race. Ang team natin, number 6, ang 6. Pero malaking pagbabago yan ngayon dahil mas mabigat yung akyatin at alam mo naman yung mga napadala natin doon, puro climber. Kaya may chance pang bumaba yung team natin na makakuha yung hanggang 12 siguro. Kondisyon naman ng mga bata, kaya lang talagang break yan ika nga naunahan tayo. Kaya medyo nandiyan tayo sa pero alam ko mababa pa tayo dyan. Ang partisipasyon sa Tour of Aigen ay bahagi ng preparasyon ng mga national riders para sa pagsuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Chicago Bulls shooting guard Jimmy Butler nahirang bilang 2015 NBA Most Improved Player. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Bad news po para sa DC fans. Tila sa balag ng alanganin ng pagbabalik sa NBA playoffs ni Washington Wizards starting point guard John Wall. Ito'y matapos na lumabas sa resulta ng pinakahuling medical tests na may multiple fracture siya sa kaliwang braso at kamay. Natamo ni Wall ang injury sa opener ng Eastern Conference Semifinal Series kontra Atlanta Hawks noong Lunes, kung saan pumukol siya ng 18 points at nag-issue ng 13 assists. Pero sa Game 2 noong Miyerkules ay halos hindi na nakapaglaro ang 6'4" dribbler, kaya't nagawang maitabla ng Hawks sa tig-iisang panalo ang serye. Ang 24-year-old na si Wall ang namuno sa Wizards sa nakalipas na regular sa kanyang averages na 17.6 points at 10 assists per game. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Napasa kamay ni Chicago Bulls shooting guard Jimmy Butler ang 2015 NBA Most Improved Player Award. Ito'y sa bisa ng kanyang impressive showing ngayong season kung saan nag-average siya ng 20 points, 5.8 rebounds at 3.3 assists per game. Tumanggap si Butler ng 92 first place votes at 535 total points mula sa panel ng mga sports writers at broadcasters. At tinalo niya sa balloting sina Golden State Warriors forward Draymond Green at Utah Jazz center Rudy Gobert.
Sa NBA pa rin, $5,000 na multa ang ipinataw ng liga kay Houston Rockets swingman Corey Brewer. Ito'y dahil sa paglabag sa flopping rule sa Game 2 ng Western Conference Semifinal Series kontra Los Angeles Clippers kahapon. Nakita sa video review na sinadya ni Brewer na bumagsak sa base tapos na mabangga siya ni Clippers guard Lester Hudson sa huling bahagi ng opening quarter. Sa ngayon ay tabla sa tig-iisang panalo ang serye ng Rockets at Clippers at ang Game 3 ay idaraos sa Staples Center sa Los Angeles, California bukas. Sa tennis, right on track pa rin si hometown favorite Rafael Nadal para sa kanyang misyon na makakopo ng 3 magkakasunod na titulo sa men's singles ng Madrid Open sa Spain. Kagabi ay walang hirap na pinatalsik ng third-seeded Spaniard ang nakaduelong si unseeded Simone Bolili ng Italy 6-2 at 6-2 tungo sa pag-abot final ng clay court event. 4 na beses na nakabreak sa laban si Nadal at sinelyo niya ang panalo sa kanyang unang match point. Ang susunod na makakatapat ni Nadal ay si 10th seed Grigor Dimitrov ng Bulgaria. Sa Madrid Tennis Open pa rin, pasok na sa semifinal ng women's singles si defending champion Maria Sharapova. Ito'y matapos na dispatsahin niya si Caroline Wozniacki ng Denmark 6-1, 3-6 at 6-3 kagabi. 5 beses na nakabreak sa laban si Sharapova upang maikasa ang pakikipagsagupa sa kapwa Russian na si unseeded Svetlana Kuznetsova sa round. Punteriya ni Sharapova na makapagsubi ng pang-35 career WTA singles title. At sa golf, 4 na parbusters ang magkakasalo sa liderato sa unang araw ng aksyon sa Players Championship sa Ponte Vedra Beach, Florida. Kanina ay pare-parehong pumalo ng 5-under-67 sina Hideki Matsuyama, Kevin Na, David Earn at Charlie Hoffman upang lumamang sila ng one-shot laban sa 6 na karibal, kabilang na rito sina Billy Horschel at Ben Martin. Humataw si Matsuyama ng 6 na birdies sa kanyang round at ang kanyang nag-iisang bogey ay nagawa niya sa 10th. Nakahabol naman kay Matsuyama sina Earn, Hoffman at Na matapos ang kanilang swabing paghataw sa back nine. $10 million na total prize money ang nakataya sa TPC Sawgrass event. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Powerhouse National Capital Region. Halos abot kamay na ang panibagong overall championship sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. Yan at ang iba pang kaganapan sa taunang Sports Fest sa pagbabalik ng PTV Sports. Halos na po ng Powerhouse National Capital Region ang panibagong overall championship sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. At ang mga sporting disciplines na muling dinomina ng Big City athletes ay ang athletics, swimming, gymnastics at iba pa. Nakatutok pa rin sa mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2015 ang PTV Sports Team. At narito ang report ng aming kasamang si Dennis Principe mula sa Tagum City, Davao del Norte. Papasok na po tayo ng home stretch ng ongoing 2015 Palarong Pambansa na ginaganap po sa Tagum City, Davao del Norte. At sa mga nakarang mga araw ay ibinigay po namin sa inyo ang karamihan ng mga resulta ng mga aksyon ng mga bata mula elementary hanggang high school na taon-taon lamang ay nagpapakita ng kanilang tikas, galing at husay sa larangan po ng sports. Para po sa ating feature for today ay karamihan po ng mga inspiring stories ang aming pong ihatid sa inyo at ilang pang mga updates patungkol po sa nagaganap na Palarong Pambansa dito nga po sa may Tagum City. And una po namin sa inyo ay itong istorya ng isang taekwondo gym sa rehiyon ng ARMM. Nasa unang pagkakataon sa kasaysayan po ng ARMM ay nakapagbigay po siya ng medalyang dito. Siya po ay si Mark Lawrence Balsita, ang first ever gold medal winner ng ARMM sa sport na taekwondo. Ikwento po niya sa atin kung ano ang mga pinagdaanan po niya at ano ang kanyang naging direksyon sa kabila po ng marami pong mga pagsubok na kanyang pinagdaan.
matupad lamang ang kanyang pangarap na maging isang ganap na taekwondo gym. Narito ang aking interview kay Mark Lawrence Balsita. Just like any other elite athlete dito po sa palarong pambansa, gold medalist po siya ng PUMSE individual competition. Last year sa Laguna siya po ay nag-silver, pero dito po siya po ay nag-gold. Ang maganda sa storya ng batang ito is that para po siya ay makapag-practice ng libre sa gym at at the same time ay makasama ng libre sa mga tournament. Pumayag po siya na maging tagalinis ng kanilang gym sa may Cotabato. Bago mo ikwento yan, Mark Lawrence, siguro una-una congratulations sa pagkakapanalo mo ng gold. Kwento mo muna, no? Yung sa PUMSE individual, last year ikaw ay nag-silver, ngayon ikaw ay gold. Ano ba yung pinagkaiba pagdating sa preparations mo at saka yung focus mo kumpara nung isang taon sa ngayon? Dati po kasi hindi ko pa po masyadong ma-proper po yung mga stand. Nung naka-silver po ako naisip ko po na kulang pa yung training ko po. Then nung pagbalik namin sa lugar po namin, sabi ko sa isip ko na more practice pa para next year gold na po. Kasi last year ko na po ngayon. Last year muna, okay. Ano ko ba? Elementary? Secondary, okay. Parang elementary, batang-bata pa itsura mo, no? Yung kanina, yun nabanggit ko na kwento natin, ano, na nung pumunta ka ng gym, wala kang pambayad, pero gusto mong mag-try ng taekwondo, ano? So, apparently, ang in-offer sa'yo is kung payag ka, maglilinis ka ng gym, libre kang makakapag-ensayo at maging part ng team. Nung una ba, hindi ba parang naisip mo na parang bakit gano'n, ba't gano'n? Gusto ko maging atleta tapos gusto nyo maging tagalinis ako ng gym. Hindi ba in a way sumama rin ang loob mo noong mga time na yon? Hindi rin po kasi naisip ko rin po na kung hindi ko po yun tatanggapin, parang kasi po gipit po kami kasi then tinanggap ko po ng buo. Yun lang po para makasali ako ng taekwondo. Paano mo nalaman na may taekwondo? Ano, nakita mo lang ba yung gym o napanood mo sa TV? Paano ka naging familiar sa sport na to? Kasi po, nung elementary po ako, may nadaanan akong nag-sparring po. Nag-sparring ng mga taekwondo sa school namin. Then, one time, naisip ko na manunod ako. Pinanood ko po. Then, nung nakita ko po, parang nagustuhan ko na po siya. Then, yun, nagpaalam ko na magsala ko. Tumayag naman din. Okay, so ngayon na gold medal winner ka, hindi ka ba makikiusap na coach kung pwede, baka iba naman ang pwede na maglinis, wag na ako. Try ko po. Pero for sure, napamahal sa iyo yung gym na pinag-ensayuhan mo at nililinis mo. Yes, opo. Alright, maraming salamat si Mark Lawrence Balsita. Ayan ang ating pong gold medal winner dito po sa ating PUMSE individual competition at sasali pa siya sa contest ng sport nito. Samantala mga kaibigan, simula pa lamang ng ating mga events dito ay binagabag na ang halos lahat po ng venues, particular ito pong main venue dito po sa Davao del Norte ng mga tinatawag na black bugs o yung atangya dito po sa, kumbaga, tawag po rito locally, At talaga namang lahat po halos sa mga atleta rito, mga manonood, opisyal, lahat po na nandito ay in a lot of ways ay naperwisyo po nitong mga insekto na ito na talaga ay kundi lang pangit na magsalita ng hindi magandang mga pananalita dito, nakatunog ng atangya, malamang nasabi na namin dito. But ito nga po, yan po ay sinagot naman ng ating butihing governor, na si Governor Del Rosario, sa po ng kanyang mga kasamahan. At marami man ho ang umatake rito na black bug. Sa kabutihang palad ay wala naman po naging seryosong problema, particular po yung mga laro na ginaganap dito po sa Davao del Norte. Panoorin po natin
ang report ni Arian tungkol po dito sa naging tugon ng provincial government ng Davao del Norte. Kasabay ng pagdagsa ng libu-libong kabataang atleta at sports enthusiasts para sa palarong pambansa ngayong taon, ay ang pag-atake rin ng black bugs dito sa Tagum City, Davao del Norte. Umaga ng Mayo 4 nang magsimulang bumulaga ang mga black bugs o isang uri ng insektong may hindi kanais-nais na amoy at mainit na likidong tunay na nakaapekto sa mga playing venues ng palaro. Ang black bugs ay kalimitang namamalagi sa mga palayan, ngunit na panahon ay nagsisimula silang magpalipat-lipat ng lugar upang humanap ng makakain. Malaking atraksyon din sa mga ito ang liwanag, kaya naman karamihan sa mga ito ay nagdagsaan sa main venue na napapaligiran naman ng malalakas na iglaw. Samantala, ayon naman sa isang pag-aaral, lumalabas ang black bugs tuwing sasapit ang full moon na eksaktong petsa rin ng opisyal na pagbubukas ng palarong pambansa. We were performing mga ano natin dyan sa opening day. So all of the lights were all open that night And so they were all attracted to come to the sports complex from all over Tagum. No? Nanood din pala sila. Nakisama lang sila. Nag-usyoso lang sila what's happening. Siguro, Luna, punta tayo ron, nandun lahat ang ilaw yun ang attraction sa kanila Ngunit tiniyak naman ng health and medical team ng lokal na gobyerno ng Davao del Norte na nakabantay sila sa seguridad at kalusugan ng mga atleta ukol sa mga pesting ito. We're doing our best to really do our job, and so far we have only minor cases as to date, and thanks God we are doing our best, and all the volunteers have been cooperating. Please remember that we are not only concerned with the playing venues, but also the billeting areas, including the food and the livestock, safeguarding the food of the delegates, as well as the hospital services. Sa ngayon ay puspusan mga organizers at lokal na gobyerno sa pagkontrol ng ganitong mga kaganapan para sa kanilang asam na maiselyo ang kanilang na maging best palaro ever sa kanilang rehiyon. Mula rito sa Tagum City, Davao del Norte, Arian Malyare, PTV Sports. Maraming salamat, Arian Malyare. Balik naman po tayo sa mga inspiring stories, and this time, yung napanood po nating karera dito po sa athletics competition, ito po nga 400-meter run dito po sa elementary division, won by John Andre Dedal. Okay, first time po niyang sumali dito po sa palarong at yung kanyang first event sa kasamaang palad ay dead last po siya. But despite that, hindi po sumuko ang batang ito. Ang storya ni John Andre Dedal sa akin pong interview. Kwento mo nga sa amin na John Andre, bakit yung 100 meter mo last place ka doon? Kinakabahan po ako Ba't ka kinakabahan? Pangilang mong palaro mo na ba to? Pangunap lang po, first time. First time. Ano ba yung nasa isip mo? Bakit ka kinakabahan? Dahil natatakot ka ba sa mga kalaban? Kilala mo ba yung mga kalaban? Paano ba? Natatakot ba ako sa kanila? Ang bibilis po nila. Nakita mo na ba silang lumaban dati pa? Dito, nung pag-hits, nakalaban ko na sila sa hits, talo ako. Talo ka. So, yun dahilan. Kaya ano yung parang habang tumatakbo ka, kinakabahan ka? O ano ba yung nararamdaman mo? Starting pa lang parang kinakabahan ako, pero pag tumakbo na ako, ginaganahan na. Ginaganahan na. Pero last place pa rin nung 100. Okay. So, nung 400-meter run, hindi rin ikaw yung best time. If I'm not mistaken, parang third best ata dun sa heats, yung sa takbo mo. So, ramdam mo ba na makukuha gold? Hindi po. Magtiwala lang sa sarili nga makakaya mo. Pero ano ine-expect mo nung bago magsimula yung 400-meter run? Parang hindi ko po makukuha. Bakit? Dahil third best time na ako. Pero sabi sa akin ng coach ko, wag mawala na pag-asa. Kung ibigay ni Lord sa iyo, talaga yan. Okay, very good. So, nakita ko nung mga last 20 meters, 30 meters,
Parang ano yun, alam mo na, panalo ka, kaya medyo nagpetiks-petiks ka na. Tama ba yun? Wala na talagang lakas. Wala nang lakas. Mali pala yung analysis ko, boxing na lang talaga tayo. Okay, so noong mga time na yun, pero ramdam mo na, alam mo nang panalo ka na. Opo. Kanino mo, paano ka nag-prepare for this? Sabi mo, first, palarong pambansa mo, gaano ka nag-prepare at ano pa talaga expectations mo papunta rito sa Davao del Norte? Opo. Kala ko hindi na ako makukuha ng medal. Ganon. Bakit? Para nawawala na ako pag-asa. Pero sinabihan ako ng coach ko nga, huwag mawala na pag-asa. Yan pa si Lord. Coach mo si Lord? Hindi naman. Okay. Sino ba yung coach mo? Ano ba pangalan? Carol Bolivar. Bolivar. Si ate, ang coach mo. Opo. Grade 6 ka pa, mag-aaral ka pa, elementary. So definitely, nasali ka pa next year. Opo. Okay, and college, nagpaplano ka na? Plano ka na? Opo. Meron na bang offer sa'yo? Wala pa. Pero anong plano mo? Manila, Iloilo, Visayas? Kung may kukuha sa akin sa ibang lugar doon. Kung wala, dito lang. Sa Iloilo lang. Ano bang course na gusto mo? Yung seaman po. Seaman, okay. Mahirap dapat swimmer ka. Kaya yan pong lumangoy. Kaya mo rin lumangoy. Okay, si John Andre Didal, mga kaibigan, ng Iloilo, ang first time po na sumali ng palarong pambansa, last placer sa isang event, champion naman sa sumunod na mas mahirap na event dito po sa ongoing 2015 palarong pambansa. Pagdating naman po sa sinasabing incentives, maraming first ang nangyari po rito. At kasama na nga po dyan ang mga financial rewards na makukuha po ng mga medal winners dito po sa palarong pambansa. Gayon din ang kanilang mga rehiyon o kanilang mga koponan. Panoorin po natin ang report ni Arian Malyare. Ng positibong tugon mula sa Department of Education o DepEd ang mga student athletes sa ongoing 58 palarong pambansa dito sa Tagum City, Davao del Norte. Ito'y dahil sa hindi matatawarang high level of competence and record-breaking performances ng bawat players mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Mula pa sa unang araw hanggang sa pagtatapos ng taunang palaro, nasilayan na ang mahigpit na pasiklaban ng mga kabataang atleta sa kani-kanilang mga paboritong sporting events. Ang ating atleta palaging nag-improve. Every year may mga at every year meron yung defending champion na out-seat. Meaning may improvement din yung ibang delegations. So, well, we know that NCR always dominate the competition. But in the case of other cases, meron yung sa ranking nila nag-improve for the better. Sa bawat takbo at pagtalon sa oval ng mga young trucksters ng athletics, sa bawat pagkampay ng mga swimmers sa swimming event, pagsipat ng mga potential archery, at ang mala-elastic na katawan ng mga gymnast, iisang mithiin ang kapansin-pansin sa mga ito, ang maabot ang kanilang pangarap sa larangan ng palakasan. Tunay na hindi matatawaran ang effort at hard work na ibinuhos ng mga student athletes dito sa taunang palaro. Kung kaya naman bilang kapalit ay matamis na insentibo ang tiniyak ng DepEd para sa mga kabataang ito. DepEd is giving incentives to the gold winners, plus record breakers. Minimum po ngayon is 3,000 per gold winner. Wala pong inibigay sa silver and bronze. Sa record breaker, the same is 3 million. 3,000. Sa team naman is 2,000 each. Sa closing ceremony bukas ay asahan na ang pagbuhos ng mga sorpresa at parangal para sa mga participants ng Palarong Pambansa 2015. Para sa PTV coverage ng Palarong Pambansa 2015, Arian Malyare, PTV Sports. Samantala mga kaibigan, silipin naman po natin ang medals ng lahat po ng mga participants. Overall po ito dito po sa Palarong Pambansa. At yan, kitang-kita po natin ang patuloy na pagdomina. Very consistent po ang National Capital Region, tinaguriang Big City region pagdating po or Big City team pagdating po sa paghakot po ng mga medalya. Marami pong pwede mangyari dyan.
ng mga pagbabago, especially yung dami ng bilang ng kanilang mga nahakot na medalya. Dahil mapasok na po tayo sa weekend at marami na pong mga medals pa ang up for grabs dito po sa 2015 edition Palarong Pambansa. At dahil inabot na po tayo ng Biyernes, ito po sa ating program. Next week na po ang ating PTV Sports. Hanggang dito lamang muna ang aming maibibigay na update dito po sa Palarong Pambansa, and expect yung mga final updates by next week. Bibigay po namin sa inyo sa pagbalik po namin sa Manila. At kasama po si Arian Malyare, ang ating pong reporter, at ang ating pong mga cameraman, Dodong Mortel at Von Manalo. Ito po si Dennis Principe para po sa comprehensive coverage ng Palarong Pambansa 2015 dito po sa City, Davao del Norte. Okay, mabilisan na tayo, Meg. Ito na po ang ating question of the day. And the question of the day is, anong masasabi nyo sa pagbabago ng isip ni Floyd Mayweather patungkol sa proposed rematch kontra Manny Pacquiao? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayan, gaya niyan. Ngayon pala tawag natin. Yung background natin, calls na yun. Anyway, ang inyo po mga reaksyon. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Alam nyo ba na minsan pa lamang na itinanghal na overall champion ang Pilipinas sa Southeast Asian Games? Sa kanilang hinakot na 113 golds, 84 silvers at 94 bronze medals, tumapos na nasa ibabaw ng final medal standings ang Team Philippines noong 2005 SEA Games. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Okay, sa mga nagtatanong po ng update sa labang Alaska at Barangay Ginebra, at the half, lamang po ang Alaska 54-40. Uy, malaki-laki Oo, kanina. Mas malaki kanina. 21-point lead kanina, pero at the end of the first half, siyam po ang lamang ng Alaska over Barangay Ginebra. Okay? Yun. Alright, balik na tayo sa ating question of the day. Mabilisan na yan. Oo. So, ang question of the day natin, anong masasabi nyo sa pagbabago ng isip ni Floyd Mayweather patungkol sa proposed rematch kontra Manny Pacquiao? Sige, basa na tayo sa Facebook. Alright, from Dang Cordero, sabi niya, huwag na ninyong pansinin at huwag na tayong umasa ng rematch pa. Para sa akin, si Manny pa din ang champion at si Manny ang pinakamaganda at mahal na trophy at belt. Ang pinakamaganda at pinakamahal niyang trophy ay 24/7 niyang kasama. Seymour. Seymour tayo. Kasama. Ano yan? At yun ay walang iba kundi si Vice Governor Jinky Pacquiao. Nax. Ang kanyang misis. At ang pinakamaganda at pinakamahal niyang belt ay ang yakap at pagmamahal ng kanyang ina. Oy, Happy Mother's Day po pala! Yes! In advance sa lahat po ng mga nanay sa mundo. Of course, mommy. Sa mami mo. Yan. Happy Oo, Mother's at mami Day. mo. Yes, of course, si mama. Mama, si mama. Okay? Mga kapatid at lalong-lalo na kanilang mga anak, ang pinakamahalagang niya na din ang takot sa Diyos at ang pakikipagkapwa-tao. Okay. So, huwag na natin isipin daw yun. Oo. Si Mark. Ayan, si Mark. From Mark Arcega, sabi niya, maghahanap siya ng kalaban na kaya niyang talunin. Hindi yan susugal, 48-0. Magkakaroon man ng rematch, pabor ulit yan kay Mayweather. Hindi papayag yan ang hindi pabor sa kanya, 60-40 pa rin yan. 60-40 pa rin yan. Happy Mother's Day pala sa nanay ni Kuya Raul Ventura, no? O yan, Happy Mother's Day. Ito, Carlo Pangilinan Salak, lumabas na ang totoong ugali niya na mayabang at mahangin na tao. O, di ba? Mind game kasi yan. From Mark Ivan Kala Ibay, sabi niya, that's why ayaw ko na ng rematch eh. Hi, basta gwapo pa din ako. Mark Ian! Gwapo ka ba din? Nice. Pero yung profile picture niya. Cartoons. Moises Aaron Soliman. Ang tawag dyan ay pagkaduwag. Siya nag-alok tapos binawi niya. Nung nakita niya naging successful yung operation ni Pacman, tsaka siya atras. So, naman. Pero di ba sabi nga niya sa interview, wala naman talagang injury si Manny Pacquiao daw. Parang ayaw niyang kagatin niya eh. Anyway, alam mo, gaya nga sinasabi natin dati, tatahimik na yung fighter. Nung nanalo na siya, tingnan mo. Oo nga. Lumabas na ang tunay na kulay Oo. ni Mayweather.
From Angelica Jojela Velasco, sabi niya, natakot na si Mayweather, baka matalo siya. Gab Ferreras, natatakot, nilabas niya ang kanyang sama ng ugali muli ni Mayweather, lalo na nung tinawag na kumag si Pacman. Oh. Kumag talaga. From RC Uranio, sabi niya, haha, di ako bago yan kay Mayweather. Bago yan kay Mayweather. Pinanganak siya. Di na bago. Di na bago siguro. At walang isang salita. Okay, sige, subukan nga nating tumanggap. Yes. Tingnan nga natin kung anong masasabi na ito sa... Yan. Okay. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Ano po pangalan? Bossing, yung volume po ng TV ninyo, pakihinaan lang po sa cellphone tayo makinig para walang delay. Yan, okay na, malinaw na. Ano ulit ang pangalan mo? Jacklar. Ibang klaseng pangalan na. Ano ba yan? Pinaghalo ba yan na pangalan ng nanay at tatay? Di po. Bakit Jacklar? Ano yun? Jacklar ba? Jacklar. Ha? Ewan. Ewan. Hindi mo rin alam. Parang ako, Haji. Hindi ko alam. Ba't nga ba Haji ang tinawag sa akin? At least unique. Anyway, Jacklar, ano may maglilingkod namin sa'yo? Ano? Sige. Ano nga po? Sige, ano Tanong yan? siya. Kailan yung laban? Laban ng? Sa Kentek. Laban ng Talk and Text is on Sunday against Barangay Ginebra San Miguel. Yan. Diba sila yung nanalo? Ano yun? Diba sila yung nanalo? Oo, Yes. sila yung nag-champion sa Last Commissioner's conference, Cup. yes. Ika nga kaunti lang ang pahinga. Sino po yung MVP? Ang MVP, so hindi ka nakatutok nun sa PBA Commissioner's Cup Finals, Jacklar? Hindi po. Hindi siya nakatutok nun. Okay, ganito kasi yan. Umabot ng Game 7, yung laban ng Talk and Text at Rain or Shine, dalawa lang ang lamang nila, 119 to 121, at ang MVP ay si Ranidel de Ocampo. Taga sa Davao City. Davao City! Talaga, ayos yan. May iba ka pa tanong, Jacklar? Great na lang po. Sige, go ahead. Great po lang akong family. Akong family. Sana po din. Okay. Okay na, Jacklar? Okay po. Salamat. Thank you, Thank you. Jacklar. Siguro basta na tayo ng Facebook, Meg, kasi medyo nauubos na yung oras natin. Pero anyway, salamat ulit doon kay Jacklar na tumawag sa atin kanina. Sige, balik tayo sa Facebook. Sinisignal na. Yan na. Sige, basa mo na tayo kahit dalawa lang. Sige. From Jan Saladaga, sabi niya, takot na yan na matikman ulit ang suntok ni Pacman. Matikman ang suntok ni Pacman. #alanganin. Hashtag alanganin talaga. Okay, From Mark De Vera. parang kilala ko yan si Jans Dinganay sa Ladaga. Mark De Vera Garcia, isa itong kaduwagan dahil alam niya matatalo na siya. Alam ni Manny, galaw niya sa ring. At inopera na ang injury ni Manny. Pabati naman ng girlfriend ko na si Roxanne Del Carmen. I love you, Pards. Pards talaga. Yun eh. Thanks and more power, PTV Sports. From Harold Onitan Sok. Harold Ginebra, Onit Nuts. Constantino yan. Binaliktad niya lang. Ang dami nagbabaliktad ng mga apelido nila. Sige, last na lang yan. Naduwag na naman. Baka matalo na siya sa rematch. Kanya-kanyang opinion na talaga yan. Pero malay natin, sayang nga lang at hindi na matutuloy, no? Oo. Pero siguro okay na hindi para sa akin. Kahit ako din, gusto kong... Ba naman? Oh, Yung mas exciting na fight. magyayakapan na naman eh. Anyway, naubusan na naman tayo ng oras, Meg. Sayang naman. Oo. At dahil dyan, maraming salamat sa View Blends, Cosmo Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Sir Different of California, Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Vapes of Dermaesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Ken Carino, maraming salamat. Kay Caris Grisha Poblete na nanonood sa atin ngayon, maraming salamat sa panonood ninyo. At Happy Mother's Day po. Yeah. On behalf of PTV Sports, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay sa buong mundo, sa mga nanay ng mga staff natin, ng mga cameramen natin. Happy Mother's Day sa inyo. Si Raul Ventura, birthday niya? Uy, happy birthday! Happy birthday kay Jericho James Santiago, maraming salamat. Happy birthday kay Tita.
Kay Tita dyan sa Marikina City, De Los Santos family, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. At thank you very much din po sa Pantua family. Happy Mother's Day po kay Ate Esther. And of course, my mama, Mirna Pantua. Happy Mother's Day. I love you, Mama. I love you, Papa. Miss Aiza, I love you. Yun. Laging meron na, parang niya. Ganun lang talaga yan. Anyway, nako, Sports Radio, Kalas na tayo. hanggang dito na po muna ulit. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.